tayo lahat, tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Dito sa aklat ng Luke, the Gospel of St. Luke, chapter 15, verses 11 hanggang mga susunod na talata. Aklat po ng the Gospel of St. Luke, chapter 15, verse 11. Ang ating topic ngayong umaga, bagamat sinend ko na lahat sa mga kapastoran sa buong mundo, ang ating pong topic, na-discuss ko na kasi iyon, so iba i-discuss ko ngayon. So praise God, the genuine love, ang tunay na pag-ibig. Hindi peke, kundi tunay, genuine po yan, 24 carats na pag-ibig. Basahin natin, Luke 15, verse 11. Then he said, a certain man had two sons. Ilan ang anak? Dalawa. And the younger of them said to his father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possession with prodigal living. But when he had spent all, then he arose in severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a certain of that country, and he sent him to his field to feed swine. Verse 16, everybody read it. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate. No one gave him anything. Verse 17. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your sons. Make me like one of your hired servants. Verse 20. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and your sight. I am no longer worthy to be called your son. Verse 22. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandal on his feet, and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Verse 25. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. Verse 26. So he called one of the servants, and he asked what these things mean. He said to him, your brother has come, because he had received him safe and sound. Your father has killed the fatted calf. But he was angry and will not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. So he answered and said to his father, Lord, these many years I have been serving you. I never transgressed your commandments at any time, and you never give me a young goat that I make merry with my friends. But as soon as the son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. Sabi ng ama, he said to him, Son, you are always with me. All that I have
is yours. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. May God bless upon the reading of His word today. You may be seated in the presence of the Lord. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, Ama naming nasa langit, pagpalain mo po ang bawat puso namin ngayong umaga. Patuloy naming maranasan ang iyong pagmamahal sa aming lahat sa magitan ng iyong anak na si Jesucristo. Anoint the hearts of your servants. Anoint your servant. Help me to speak your word today. Holy Spirit, we welcome you as be our teacher, be our programmer, revealer of the deep things of God in our hearts today. Hayaan mo po, Panginoon, na ang mga anak mong naparito, babae, matanda, bata man, lalaki, na unang hinanap ang iyong kaharian. Hayaan mo po lahat ng bagay idagdag mo sa aming buhay. Salamat po na marami. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. The best clap of praise. Say hallelujah. Praise the Lord. Sino dito merong anak na dalawa? Yan, dalawa. Praise God. Sa Bible, the great man has 2 children. Sino dito tatlo? Yan. Ang tawag diyan ay greater. Ang apat, sino dito apat? Isa, dalawa, greatest. Yan. Sino dito isa anak? Bigatin yan. For God so loved the world, He gave His begotten Son, only Son. Sino dito 8 ang anak? Wala. Sa panahon to, wala na yan. Yung magkakapatid na lang, sino dito 8 magkakapatid? Yan, isa, dalawa. Noong unang panahon ay paramihan ng anak. Nakakatapos naman lahat. Ano? Bakit ngayon 2 anak hirap na hirap? Sino dito 15 ang anak? Ang tawag doon ay hindi pa compatible. Sa isang pamilya ay meron tinatawag na may mabait, may mas mabait, at pinakamabait. Kapag hindi mananampalataya, meron ding mga anak na mabait at di mabait. Ang tawag sa di mabait ay prodigal son. Sa Tagalog, sa Pilipinong wikang Tagalog ay, ang tawag doon ay pasaway. Sa Ingles ay maitim na tupa. Ano tawag doon? Black sheep. Pero may kasabihan din ng mga Pilipino na hindi kayang tiisin ng magulang ang anak. Tama ba yan, mga magulang? Nakakainin mo na lamang bilang magulang, ibibigay mo pa sa iyong anak. Totoo po yung hindi lang siya kasabihan, kundi karanasan ng mga magulang hanggang sa paglaki. Di ba, pag lumalaki anak mo, pag-aaralin mo, aalagaan mo, yung mga tatay, mas lalo, bagong kasal kayo, may anak na kayo. Ang mga tatay, kay Miss. Laging umasa kay Mrs. May dalang, ano tawag doon sa, ano na yun? Sa gatas. Nag-ano siya? Gumagawa ng milk. Hanggang sa lumaki, pag-aaralin mo, hiyahatid mo sa eskwelahan. Hanggang makagraduate, magulang pa rin. Hanggang magkaasawa, wala kang magagawa. Sa agang maikasal, magulang pa rin. Hanggang magkaabo ka, ayon, konsentidor ang mga lola at lola, siya pa rin nag-aalaga dahil sa pagmamahal. Bakit ganoon ang puso ng tao? Sapagat nature ng tao, mapagmahal. Amen? Na hindi lamang po hanggang kamatayan ang mga magulang na minamahal, hanggang ito ay habang nabubuhay, talagang nandoon din ang pagmamahal ng tao. Kapag ang tao kinakatas na, kahit na mag-away, hindi magkasundo, sa huli,
nagmamahalan pa rin. Mas lalo kapag may tribute. Sino dito umattend ng tribute? Kahit magkaaway, talagang nandun pa rin yung pagmamahal. Ngayon, ang aking gusto ituro ngayong umaga, bago matapos ang series ng pag-ibig, the genuine love. Ano ba itong tinatawag na pag-ibig? Sabihin natin, pag-ibig, masdan ang ginawa mo. Yeah? Ang una talagang mangingibig ay wala iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is the lover. Siya talaga yung mangingibig eh. Wala na pang iba na iibig sa iyo at sa akin kundi ang Panginoong Hesukristo. Kasi lahat tayo hindi ka ibig-ibig. At mahirap ding ibigin ang taong hindi ka ibig-ibig. Diyos lamang ang makakagawa niyan sa buhay nating lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you in the name of the Lord. Lakasan mo, I love you in the name of the Lord. Ang original po ng pag-ibig, wala iba kundi ang Diyos talaga. 1 John chapter 4, verse 8. For God is love. Everyone say, God is love. Basahin natin. He who does not love does not know God, for God is love. Say it again. God is love. He who does. O, kita mo? Yun daw hindi nagmamahal, kakampi si Judas. Basahin nyo. Oh, kita mo, may Judas doon. He who does not love, does not know God. For God is, say it again, for God is love. Say it again one more time. For God is love. Say it again. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Yung nature ng Diyos talaga, ang karakter o attribute ng Diyos, Diyos ng pag-ibig. Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, lahat tayo na lumapit sa Diyos ay meron din tayong pag-ibig. Kahit papano, and one of the fruit of the Holy Spirit is love. Kaya kahit naiinis ka, nagagalit ka, in the end, talagang lumalabas yung pag-ibig eh. Bakit? Nature na ng Diyos na nasa puso natin, yung Diyos na nagmahal sa ating lahat. Sabihin mo sa katabi mo, kahit ganyan ka, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sige, sabihin mo sa 5 tao, kahit ganyan ka. Sabi mo, ulitin mo, sa 5 tao, kahit ganyan ka. Amen. So, ang origin ng love, ang Panginoon Diyos. Kaya kapag wala kang Diyos talaga, mahirap kang magmahal eh. Pero dahil kilala mo ang Diyos, mapagmahal na tayo. Ang genuine, ano ibig sabihin, ano kabaligtaran ng genuine? Fake. Eh ngayon, hindi mo malaman kung ano genuine ngayon o fake. Tama ba? Merong true, merong false. Pero yung genuine, alam mo, genuine, o t-shirt, genuine, lakos, ay, wag na natin magbanggit pala, yung buhaya, matagal masira. Basta genuine, matagal masira. Pagka fake, madaling masira. Mumurahin pa. Galing kami sa Hong Kong, yung isang kong kasama, may nagtitinda doon sa paglabas mo na exit ng train station, meron doong ali-ali kung tawagin. Eh, mura yung bag.
120, 120 Hong Kong dollars. May tawad pa. Kasi ali-ali. Napakagandang bag. LB. Puriin ang Panginoon. Dala-dala niya after 3 days. LB. Tanggal na kaagad dito. Kasi nga mumurahin. Alam mo, sa buhay natin ganun din eh. Pag ang ating pagmamahal sa Diyos, yung bang parang hamog sa umaga. Nakakita ba kayo hamog sa umaga? Sa tanghali ay wala nang hamog. Sabi ng Diyos sa Israel, ang pag-ibig niyo sa akin ay parang hamog sa umaga, madaling mawala. Ang tunay na genuine na pag-ibig, may problema man o wala, may pagsubok man o wala, mahal na mahal mo pa rin ang Diyos na nagmahal sa ating lahat. Mahina yung palakpak natin lahat. Amen. Ikaw yun. Genuine ang pag-ibig natin. Kaya sabi ng Bible, who can separate us? Pakilagay mo ay Romans 8:35. Who can separate us from the love of Christ? Romans 8:35. Basahin natin lahat. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Who shall separate us from the love of Christ? Tanungin natin, sino ba pwede makapaghiwalay sa atin sa Panginoong Hesukristo? Pag ang pag-ibig mo ay genuine. Meron ba? Who shall separate us from the love of Christ? Number 1, tribulation ba? Kapag ikaw ay napahiwalay sa pag-ibig ng Panginoon, sa magitan ng pagsubok, hindi original yung pag-ibig natin. Sabi mo nga sa katabi mo, original ka. Or distress, persecution, inuusig ka ng iyong biyanan, ng nanay mo dahil naboragin ka, ka-classmate mo. Sasabihin mo sa sarili mo, who are you? Sino ka para ako'y iwalay mo sa pagmamahal kay Kristo? Or famine, kahirapan ba? Ano susunod? Nakedness, kahubaran, o perils, kamatayan, or sword. 36, verse 36. As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37, ito yung sabi ni Pablo, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sabi mo sa katabi mo, I am a more than conqueror through Christ Jesus who loves me. Ano yung conqueror? Ano sa Tagalog yung conqueror? Ha? Mananakop o mapagtagumpay. Ibig sabihin, pagtatagumpayin mo lahat ang mga pagsubok na yan sapagat si Jesus ay nasa ating lahat. Say hallelujah. So, yun ang original ng pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. Umaraw man, bumagyo man, may pagsubok man, saan ka mang ilagay ng Panginoon, hindi nagbabago ang pag-ibig mo sa Kanya. Si Shadrach, si Meshach, Abednego, nilagay saan nilagay? Sa pugon. Hindi nagbago ang kanyang pag-ibig at doon siya niligtas ng Panginoon. Si Daniel nilagay sa lions den. Ginawa niyang unan ang leon. Hindi siya kinagat. Mga kapatid, we are more than conqueror through Christ Jesus who loved us. Sabi natin, I am. Lakasan mo, I am a conqueror. Hindi sinabi niya ng conqueror lang, more than conqueror. Kung ang mga lalaki conqueror, ang mga babae more than conqueror. Say hallelujah. Everyone say, I am more than conqueror.
Amen. Tingnan nyo, pag sumweldo ang lalaki, conqueror. Pag uwi sa bahay, more than conqueror. Ibigay sa asawa. Bakit? Mahal natin ating mga asawa. Amen? Mukhang walang umi-amen. So, balik tayo sa ating pinag-uusapan. So, Jesus Christ is the lover. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ang source of love, sino source of love? Ang Diyos din. 1 John chapter 3 verse 1. Tingnan natin sa 1 John chapter 3 verse 1. Ang sabi dito na inaaral natin, the origin of love, the source of love. Basahin natin. Sobrang naman laki, no? Palagay ko, makitang-kita nyo na yan. Basahin natin. Nilagay ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin, na tayo lahat ay, ano tayo? The love of the Father has bestowed on us that we shall call what? The children of God. So tayo lahat, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ginawa tayong anak ng Panginoon. Sino dito katabi anak? Katabi niyo yung anak, tingnan niyo yung anak niyo. Di ba magkamukha kayo? Like mother, like daughter, like father, like son. Tingnan niyo yung anak niyo pag uwi niyo. Pag lalaki kayo, tingnan yung anak niyo lalaki, kamukha niyo. At least may kamukha sa inyo. Yung anak ng lalaki, si James, kamukha ko. Noong kami po ay, nung maliit pa yan, yung anak ng lalaki na yan, ay nanonood yung anak na lalaki ngayon. Nasa Bacolod sila, 12 sila lahat daw. Nagmisyon. Ayaw na ako kamukha niya. Pagka kayo magta-travel, kailangan meron kayong travel consent ng magulang. Both yun, the mother and the father. Hindi sumama si Pastor Lily, papunta kami Singapore. Di kaming dalawa lang. Ayaw payagan, umalis. Wala daw yung nanay. Sabi kay James, daddy mo ba talaga yan? Nasukol siya, nasukol. Talaga ba daddy mo yan? Hindi makakimo. Sabi, pag hindi ka nagsalita anak, nakamukha mo ako, hindi tayo matutuloy. Walang magawa. Umiiyak, kahit umiiyak, daddy ka po yan. Purihin ng Panginoon. Ngayon, habang lumalaki, kami talaga magkamukha. Amen? Mga kapatid, like father, like son, lahat tayo anak ng Diyos. Sabi mo sa atin mo, anak ka ng Diyos. Ganyan ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya ako nagtataka sa iba pagka magbo-born again, ayaw mag-born again Hindi po reliyon ang kailangan natin. Relasyon sa Panginoong Jesucristo para tayo maging tunay na anak ng Diyos at inibig ng gayon na lamang. Praise God. Ngayon, ano naman ang power of love? Ano kapangyarihan ng pag-ibig? Paano ba ito mapupunta sa puso natin? Romans chapter 5, verse 5. Kitang-kita ba sa likod? Praise God. Okay, basahin natin. Ayan. Pagka tayo magdadasal sa umaga o sa gabi, sasabihin natin yan, Holy Spirit, pour out your love. Bagamat nasa puso na natin yung pag-ibig, sabi ng Bible dito, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. Everyone say, I love you, Holy Spirit. Alam naman natin yung pag-ibig Alam natin katangian ng pag-ibig. Sinabi yan noong nakaraang linggo. Pagtitiis, pagtsatsaga,
hanggang wakas. Sa mag-asawa, ganun din. Hindi pwede sa mag-asawa, minahal mo lang nung kayo ginhawa lang. Paano kapag may sakit na, may karamdaman? Hindi pwede, may daladala kang Coca-Cola. Ano yung Coca-Cola? Kung alam ko lang. Sinoli na kita sa aking biyanan. Hindi, ang mag-asawa, asa at saka awa, pinagsama, Quincenas 31. Mag-asawa talaga yan. Wala ka na magagawa, asawa mo yan eh. Pero mamaya ako i-discuss yan, mamaya hapon kaya dumalo kayo. Amen? I-date niyo asawa niyo. Kaya yung Holy Spirit, siya yung magpupuno sa atin ng pagmamahal. Naintindihan ba natin? Everyone say, I love you, Holy Spirit. Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, Holy Spirit, pour out your love in my heart today. In Jesus' name. Amen. Sino na dito may nakaaway? Ganito na lang. Balik na rin natin. Sino na may umaaway sa inyo? Masarap bang mahalin o hindi? Hindi. Tama ba? Pero sabi ng Bible, love your enemies. Paano daw mamahalin ng kaaway? Papakainin mo at bibigyan mo ng inumin. Pwede ba yun? Pwede. Bigyan mo ng leche flan. Bigyan mo ng crispy pata. Bagoong itlog na pula. At least hindi halata. Hindi, totoo yun. Sabi ng Bible, love your enemies. Yun ngang love thy neighbor mahirap mahalin yung kapwa mo lalo pa yung kaaway. Dahil ito'y utos ng Diyos, mamahalin mo rin. Amen. At least napapatawad mo. Kaya ang Kristyanismo, marunong magpatawad. Walang umi-amen yata doon Sabihin mo sa katabi mo, kahit ganyan ka, matagal na kitang pinatawad. Amen. Abay, totoo ho yun. Say hallelujah. Ngayon, another thing, yung point of love. Ano ba sentro o point ng pag-ibig? Walang iba kundi ikaw at saka ako. Wala nang minahal ang Diyos kundi ang tao. Ano man ang status natin sa buhay, mayaman, mahirap, makasalanan man, basta ikaw mahal na mahal ng Panginoon. Jeremiah 31 verse 3. Ano sabi ng Jeremiah 31 verse 3? Pwede bang liitan mo yan? Ayan. Ganyan, nakaliit lang. Sobrang laki. Siguro nahihiya siya doon sa mga nasa likod. Yung mga inaantok. Basahin natin. Basa mga kapatid. Yan. Ano sabi ng Panginoon? I have loved you with an everlasting love. Sino dito mag-asawa, lagi sinasabi, I love you? Lagi niyo ba sinasabi niyo, mga lalaki? Sasabihin pag gagising sa umaga, I love you. Hindi sasagot yung babae, talaga bang mahal mo ako? Opo, mahal kita. Sige, pagtimpla mo ko 3-in-1. Hindi. Bakit sinasabi ng lalaki yung I love you? Affirmation yan. Ganyan din ang Diyos. The Lord appeared of old to me, saying, yes. Ever say yes. I have loved you with an what? Everlasting love. Ganda ng text na yan. Jeremiah 31 verse 3. Yung 33 verse 3, yun yung telephone number. Ito naman yung sinasabi sa atin, I have loved you with an everlasting love. Yung mga anak, sino dito mga anak? Taas ang kanan kami mga anak. Sinasabi nyo ba sa magulang nyo, I love you mom, I love you dad? Pengi dito, pengi doon. Abas, ang una nyo sasabihin, I love you mom, I love you dad.
You are affirming your love to your mommy, to your daddy. Amen? Malakas na palakpak nga para sa Panginoon Diyos na nagmahal sa atin. One more time, clap your hands. Hallelujah. Sino ang tinutukoy rito? Ito yung bansang Israel. Kung mahal na mahal ng Diyos ang Israel, mas lalo tayong minahal ng Diyos sapagkat si Jesus namatay para sa iyo at para sa akin. Amen? So sabi ng Bible, I have loved you with what? An everlasting love. Malakay chapter 1 verse 2. I have loved you. Everyone say, I love you, Lord. Sabi ng Bible, merong magkapatid dito. Ang tinatalakay dito, dalawang magkapatid. Sino yon? Si Jacob at saka si Esau. Sino ang mas mahal na mahal ng Diyos sa panahon ngayon? Si Jacob. Magkapatid sila, dalawa, kambal. Sa loob ng tiyan nila, naglalaban kung sino maunang lumabas. Sino unang lumabas? Si Esau. Sino ang bunso? Si Jacob. Bakit siya minahal ng Panginoon kaysa kay Esau? Yan ang ating assignment. Bumalik kayo sa darating na linggo, sasabihin ko kung bakit. May paborito ba ang Panginoon? Meron. Yung katabi mo. Sino paborito ni Lord? Tayo, sapagat may Kristo tayo sa puso natin. Amen? Una, tingnan nyo si Jacob. Kaya sabi ng Diyos, I have loved you, says the Lord. Yet you say, in what way you have loved us? Was not Esau Jacob's brother? Says the Lord. Yet Jacob I have loved. Sino sa palagay nyo mahal na mahal ng Diyos? Lahat tayo. Pero may paborito. Sino kayo paborito ng Panginoon? Sabi na iba, wala daw paborito. No, may paborito ang Lord, yung mga sumusunod sa Kanya. Say hallelujah. Lahat tayo mahal ng Diyos. Pero may paborito Diyos. Eh di ba tingnan mo magkapatid niya si Esau at saka si Jacob? Ba't sinabi ng Diyos, yet Jacob I have loved? Pero sa magkakapatid din huwari pa kayo mga magulang. Lahat ng ang anak nyo, mahal nyo. Lahat paborito nyo, tama ba? Amen? Bakit paborito nyo? Lahat nasunod sa inyo anak nyo lahat Pag dalawa anak mo, pag maliit, pareho mo ibibili. Tama ba? Hindi. Pareho mong bibigyan, tama ba? Merong magkapatid sa Bible, isang prodigal son at isang matandang kapatid. Itong dalawang ito, sabi ng bata, tatay, ibigay mo na sa akin ang iyong aking mana. Nung unang panahon, may mana talaga ang mga magulang. Sino dito may nakaraang mana sa mga anak nila? Wala. Gusto niyo ba magkaroon ng mana? Taas niyo dalawang kamay niyo, Lord, pahingi naman dyan. Amen. Hindi kayo nahingi Sabi nung bata, kukunin ko na po yung mana ko. Si Jacob, ganun din Kinuha yung bendisyon, yung birthright, at saka yung tinatawag na father's blessing. Kayong mga anak, tayong mga anak, hihingi tayo sa Ama, kunin natin yung ating mana. Kaya kita mo, kahit mga born again, mahihirap. Akala siguro gusto ng Diyos ganun ang buhay. No! Ang gusto ng Diyos ang buhay mo, masaya, maligaya, matagumpay. Ayaw ng Diyos ikaw ay mahirap. Gusto ng Diyos ikaw ay matagumpay at pinagpala ang buhay mo ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano gagawin mo? Kukunin mo. Taas o, dalang kamay. Sabi natin, Lord, sa banda rito naman. Sige, kalabitin mo yung katabi mo. Kumuha ka na ba?
ayaw natin kunin yung mana natin sa langit. Itong lalaking ito, sabi ng Biblia, kinuha lahat, nilustay, in-enjoy Alam mo, ang lagi ko sinasabi sa inyo, pagka kayo may blessing, sobra-sobra blessing ninyo. Una, dalawang klase yan, pantanim at pangkain. Vice versa, pangkain, pantanim. Amen? Ano ibig sabihin pangtanim? Pangtulong. O pwede nyo gamitin pang-personal. Pang-misyon. You say amen. Abay, enjoy the blessings of the Lord. Kaya tayo binibigyan ng pagpapala, hindi para tipirin mo sarili mo, para ma-enjoy mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Sino dito namamasukan? Taas ang kanang kamay, namamasukan. Enjoy the blessings of God. Sino dito maraming pera? Taas ang kanang kamay. Hindi, taas ang kamay, hindi sinabi amen. Sige. Kaya alam ko na kung sino lalapitan ko. Sabi ng Proverbs 10:22, bago tayo umalis doon. Proverbs 10:22. Kunan nyo ng picture niya, lagay nyo sa Bible nyo. The blessings of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Kaya kapag may blessing tayo lahat, enjoy the blessings of the Lord. Amen. May pera ka, gusto mong kumain, kain. Walang umi-amen na. Yung mga trabahador, pag hindi born again, magtatrabaho ng Lunes, sweldo ng Sabado, mangiinom ng gabi ng Sabado hanggang Linggo. Kaya pag Lunes, parang tinuklaw ng ahas. Hindi pa makapasok, late na pumapasok. Inuubos ang kanilang sweldo sa kanilang pinagpagalan. Samantalang pwede ka namang kumain ng fried chicken na masarap na pagkain, kasama mo, pamilya mo. Mas lalo tayo kayo palang may edad. Pag ikaw ay 70, 80, wala nang bawal. Sino may sa amin bawal kumain ng crispy pata? Ilan taon ka naman? 90. Wala nang bawal. Amen. Yan ay sa mga 60, 70 lang nagtitipid. Sino dito 80? Taas ang kanang kamay. Sasama ko kayo maya-maya. Kakain tayo ng belly good. Meron diyan sa may bypass, masarap diyan ang belly. So the blessings of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Yung mga namatay nung pandemic, mga mayayaman ang mga namatay. Nasaan ang kayamanan nila? Iniwan nila kung kani-kanino lang. Hindi na-enjoy ang pagpapala. Purihin ang Panginoon. Lahat tayo blessed na enjoy lahat ang blessing ng Panginoon. Alright. Punta tayo sa Luke 15. Luke 15. Itong lalaking to, pagkatapos ng ubos ang kanyang kayamanan, bumalik sa kanyang ama. Tingnan nyo nga naman ang magulang. Ilagay mo na doon sa bandang gitna. Verse 22. Lagay mo sa verse 22. Basahin natin. But the father said to his servants, bring out the best robe, put it on him, put a ring on his hand, and sandal on his feet. Tingnan niyo itong lalaking ito. Inubos na lahat yung kabuhayan ng kanyang minana. Umuwi sa magulang. Tiniis ba ng magulang?
Hindi. Ano ginawa ng magulang? Tingnan, lagyan natin sa 20 para makita natin yung ganda ng verses. Ano ginawa ng ama? And he arose and came to his father, but when he was still a gray way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Bihira po yun. Sa Old Testament, sa Hebrews, mga Hebreo, mga Israel, yung mga ama, mapagmahal sa kanilang mga anak na lalaki. Ano sabi natin kanina? Pasawa yung anak. Black sheep. Lumayas pero bumalik. Nung makita yung kanyang anak, papunta na sa bahay nila, lumabas yung tatay. May dalang pamalo. Amen? No, amen. Ano dala? Yantok. Hindi. Ang ginawa'y tumakbo rin yung kanyang ama. Niyakap ang kanyang ama, ang kanyang anak. Ano sabi ng Bible? He had compassion and run and fell on his neck and kissed him. And the son said to his father, Father, I have sinned against heaven and in your sight, no longer worthy to be called your son. Humingi ng tawad yung anak. Ganyan tayo sa Panginoon. Kahit malaki ang kasalanan natin, nagkamali tayo, pag nanumbalik tayo sa Diyos, yung Ama natin sa langit, sasalubungin tayo, yayakapin tayo, sasabihin, I love you with an everlasting love, sapagat siya ang tunay na ating Ama sa langit. Sabihin natin lahat, I am forgiven. Ngayon, nung tayo napawalay sa Diyos, ano ginawa ng Diyos nung tayo nanumbalik sa Kanya? Verse 22, tingnan niyo verse 22. Basahin natin sabay-sabay. But the father said to his servants, doon muna. Sino yung father diyan? Yung ating Ama sa langit. Sino yung servants? Ang number one servant, si Jesus, ang sabi ng Bible, servant of God. Si Jesucristo. Ang sabi ng banal na kasulatan, nung si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo na tayong mahirap, ay pinasagana ng Diyos ang ating buhay. Bring out the best robe, the robe of righteousness. Dinamitan tayo ng damit ng katwiran sa harapan ng Diyos. You are no longer servant, you are a sons or daughters. Put on him and put a ring on his hand. Sino dito may ring? Ano iba-ibang klaseng ring? Wedding ring, engagement ring, sape ring. Sa kanila yon. Ano ibig sabihin ng ring? Simbolo ng authority. Ibinalik sa iyo ng Diyos, ibinalik sa akin ng Panginoon, nung tayo na nambalik sa Kanya, ibinalik sa lahi ng tao na mananampalataya ang kapangyarihan ng langit ibinagkaloob sa iyo at sa akin. Come on, clap your hands to the Lord. Taas nga yung kanang kamay na merong ring. Kaliwat kanan, ring. Ayan. Ano tawag sa ring na suot nyo? Wedding ring. Yung sa kanan, ano tawag doon? Ha? Ang tawag diyan, kayabangan ring. Ganun ang mga tao, pagka may ginto at saka merong, ano tawag sa, ano na yun? Diamond. Yun ano lang naman yun. Kasi nga, binless ka ng Panginoon. Amen. Say hallelujah. Ang mga Pilipino, pag may alahas, hindi sinusuot. Una, natatakot, baka ma-hold up. pag kami alahas kayo, pwede naman yun, ibang relihiyon, ayaw mag-alahas. Bakit? Una, wala silang pambili. Kung meron naman, ba't ayaw mo? Investment yan.
Kapag wala ka, di pwede mo isangla. Ano tawag sa sanla na yon? Loan to forget. Isanlaan mo todo. Ngayon, pag meron tayong alahas, isuot mo. Bakit ayaw mo? Maganda na puso mo, maganda pa sa labas. Walang umi-eme na naman. Nandiyan ba kayo? Kaya ang Panginoon nga, kita mo, siya mismo nagutos, put a ring on his hand. Ano susunod? Sandals. Noong unang panahon, wala pang shoes, sandals. Sino dito maraming sapatos? Yung mga kabataan ang gusto, signature. Magaganda sapatos na ngayon. Ano ibig sabihin nun? Iyan ang simbolo ng sandal gospel o shod piece of gospel. Suotan mo ng pangangaral ng ebanghelyo. Kasi sandalyas, walang sandalyasin. Naubos yung kanyang kabuhayan. Chinelas lang, wala. Lahat magaganda sandalyas. Amen? Ano susunod? Verse 23. And bring the fatted calf here. Ano yung magpatay ng pinatabang guya. Walang kolesterol yan. Pinaghanda yung kanyang anak. Ano ibig sabihin nun? Nung tayo na numbalik sa Diyos, hallelujah, bukas ang langit sa handaan ng pagpapala para sa iyo at para sa akin. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, blessed na blessed ka ng Panginoon. Amen? Dati ang kinakain mo lang kung ano-ano lang. Ngayon, lahat nakakain mo. Di ba kayo masaya noon? Lahat ng gusto mo, pwede mo nang kainin dahil meron kang pagpapala. Kaya sabi ng Panginoon, let us eat and be merry. Sino dito masaya nung na born again? Say it again, hallelujah, praise the Lord. Ikaw ay born again at hindi ka na masaya. Hanggang ngayon, wala kang kaligayahan, malapit ka nang kunin. Sa totoo, tumingin mo na kay lahat. Sa totoo, nung unang panahon, walang-wala ka naman. Nung ikaw ay na-born again, unti-unting binago ng Diyos ang buhay mo, pinagpala ka, dapat masaya ka. Dati hindi ka naman nakapag-abroad. Wala ka naman sasakyan, nakikisakay ka lang. Ngayon may sasakyan ka, hindi ka pa ba masaya? Kaya sabi ng Bible, let us eat and be merry. Say hallelujah. Dati kayo lang mag-asawa. Nung kayo'y bagong kasal, dumami na yung mga anak nyo hanggang magkaanak kayo. O, di ba masaya ka? Marami ka ng anak, marami ka pang manugang, marami ka ng apo. Ba't ka nalulungkot? Kasi naiiwan na kayo, kayong dalawa na lang. So, sino masaya dito? Okay, tuloy natin, 24. Basa. Kaya ang ating kaligayahan ay sa Diyos lang matatagpuan. Wala lang iba pa tayong sasaya sa mundong ibabaw na ito, kundi ang Panginoon Diyos na nagbibigay ng kaligayahan sa ating lahat. Amen. Yung kanyang panganay na kapatid, ito ang istorya. Sa verse 25, ito. Yung kanyang panganay na kapatid, kaya sa magkakapatid kuminsan merong inggitan Ano? Now his older son was in the field. As he came and drew near to the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked what these things mean. He said to him, your brother has come because he had resolved him and said,
and son your father has killed has fatted calf. Ito na yung attitude ng panganay niyang kapatid. Verse 28, basahin natin sa verse 28. Nagalit yung kanyang panganay na kapatid at ayaw pumasok. Ang ginawa ng ama, talagang mapagpasensya, lumabas at pinakausapan siya. At sabi dito, verse 29, so he answered and said to his father, tampo ng kanyang anak na panganay? Many years I have been serving you. I have never transgressed your commandments in any time. Yet you never gave me a young goat, that I make merry with my friends. But as soon as the son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. Pinaghanda pa. Ano sabi nung tatay? Verse 30, ito dapat natin maintindihan. Verse 30. Basahin natin. Verse 31. Yan. Ulitin natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ganyan yung sa relasyon natin sa Ama sa Langit. Ganyan. Paalakasan ng hingi sa langit. Itong panganay nito, matagal na palang kasama tatay niya. Ba't di niya ma-enjoy yung blessing ng kanyang ama? Hindi niya kinukuha o hindi niya hinihingi. Tayo ganun din. Bakit ibang tao masaya? Bakit iba maraming pera? Bakit ang tao, ibang mga born again, maliligaya sila? Bakit ako hindi? Ito problema. Ayaw mong kunin eh. Kunin mo. Sabi mo sa kanila, kunin mo. Para sa iyo yan, mahabang buhay, malusog na pangatawan, masayang pamilya, maraming blessing, mahabang buhay, pinagpalang buhay, ating lahat yan. Binigay yan ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, kaya kunin nating lahat because God is love. Balakpakan natin ang Panginoon. Come on, clap your hands to the Lord. Kaya in the end, ano response ng ating pagmamahal sa Kanya? 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Kaya pala mahal natin ang Diyos. Sabagat Siya ang unang nagmahal sa atin. At ang pagmamahal ay hindi nasasabing mahal kita kapag hindi ka nagbibigay. Kaya ang Diyos din, ganun din. Sinabi ng Diyos sa ating lahat, I love you with an everlasting love. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. At kalakip noon kay Jesus, nandoon lahat ang ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Amen? Malakpakan natin ng Panginoon. Tumayo tayo lahat. Sabi natin lahat, I love you, Lord. Praise God. Mahal ba natin ang Panginoon? Di ba pag ang isang binata, mahal niya yung dalaga, gusto niya mapasagot ng yes. Tama ba? At nung napangasawa niya na, nandun na yung commitment, nandun yung kanyang sakripisyo, at kaya niya ibigay para sa asawa niya. Ganon din ang Diyos natin. Nung napasagot natin ng Diyos sa buhay natin, yes Lord, you are my Lord and my Savior. Siya una nagmahal sa atin. Kahit tayo isang makasalanan, ibinigay niya si Jesus para sa iyo at para sa akin. Siya na mayaman sa lahat na gindukha upang sa kanyang karukaan, tayo ay sumagana. Namatay siya sa krus, binayaran na ating kasalanan para tayo mapatawad sa lahat na ating kasalanan. Ang problema lang sa ating lahat, ayaw nating kunin ang ating inheritance na binagkaloob sa atin lahat ng Panginoon. Everybody close your eyes and bow your heads, please.
Taas natin dalawang kamay natin, sabihin natin lahat, Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Nung ibigay mo ang kaisa-isang buhay mo para sa akin na isang makasalanan. At nung ako'y nagbalik loob sa iyo, katulad ako na isang alibughang anak, tinanggap mo at pinagpalang lubos. Ngayong araw na ito, ako'y nanunumbalik sa iyo. Mahal na mahal kita. Panginoong Hesukristo, puspusin mo ako ng pagmamahal na nanggagaling sa iyo, banal na Espiritu. At maipakita ko ito sa iyo at sa aking kapwa in the name of Jesus. Lord Jesus, alisin mo ang aking galit, puot, sama ng loob sa aking puso. Hugasan mo ako na yung banal na dugo mula sa araw na ito. In the name of Jesus. Taas mo dalawang kamay mo. Katulad tayo ng mga anak na sons ng isang ama. Kinuha lahat ang kanilang mga pagpapala. Kunin mo ngayong umagang ito. Hingin mo karunungan, kapayapaan, kagalakan, mahabang buhay. Hallelujah. Kagalingan. Ano man na yung problema at suliranin sa pag-aaral, matrikula, makatapos ng pag-aaral, pag-aasawa, sa iyong anak, sa hanap buhay, sa iyong mahal sa buhay. Get it right now. In the name of Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sing it, everybody. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Hallelujah. Let it be a sweet, Sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice. the blessings of God brings wealth and there is no sorrow with it. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Hallelujah! Binigay ng Diyos lahat para sa iyo, para sa akin. Take joy, my King. Take joy, my King. In what you hear, let it be a sweet, Sweet sound in your ear. Oh, shall we praise the name of the Lord? Everybody close your eyes, lift your hands. Oh, hallelujah, Lord. Oh, Rabba Shikalalaba Handarabahaya. Let us express our love to Him. Oh, hallelujah.
Sige, sabihin nyo, I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Father. I love you, Holy Ghost. We are all more than conquerors through Christ Jesus who love us. Oh, we worship you, Lord. Oh, let us worship the Lord. Hallelujah. Panginoon Diyos, pagpalain mo lahat ang dumalo ngayong umagang ito. Iabot mo na yung mapagpalang kamay na may pagmamahal, ang kahilingan na iyong mga anak. Ano man ang kanilang mga problema at suliranin sa kanilang buhay, ikaw ang Diyos, hallelujah, na makapangyarihan sa lahat na sinabi mo sa Jeremiah 31 verse 3, yes, you love us with an everlasting love. At ang pagmamahal na yon, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Sino man ang may sakit at may karamdaman, ipatong mo, Panginoon, Diyos, ang iyong mapagpalang kamay. Pagalingin ang mga may sakit at may karamdaman ngayong umagang ito. Right now, ilagay mo ang iyong kanang kamay sa bahagi na iyong katawang may nararamdaman. At kung wala ka namang sakit, mahal mo sa buhay na iwan sa bahay, may sakit at karamdaman, itaas mo iyong kanang kamay. Lord Jesus, Ama naming nasa langit, pagalingin mo ang mga may sakit sa mata, hallelujah, sa tiyan, sa buto, sa laman, sa lahat ng organs. Command your healing right now in the name of Jesus of Nazareth right now. And I bind every demonic spirit of infirmities, sicknesses, diseases. We rebuke you. We are commanded to come out in the mighty name of Jesus of Nazareth. And right now, Lord, release your healing power in their bodies right now. In the name of Jesus. Lord, dinudulog ko sa iyo lahat ng mga negosyante, lahat na naghahanap buhay, may pangangailangan sa pinansyal. Itaas mo dalawang kamay mo. Lord Jesus, oh Abba Father, release, you are the great Jehovah Jireh, the great provider. Right now, release your anointing to their hands. Hallelujah! Katulad ho kami ng isang nasa Biblia na kami nag-aral ng kanina, kinuha lahat ang kanyang mana. Ngayong umagang ito, kinukuha namin ang aming mana, abundant life, satisfied life, good health, long life, promotion after promotion. Lord, bless every business. Lahat ng negosyante dito, ipagpalain mo. Command your blessing from the north, from the south, from the east, from the west. Right now, in the name of Jesus. Release financial breakthroughs in the name of Jesus, in the name of the Lord. Marami po salamat, Panginoon. We receive it, we believe it, we claim it in the name of Jesus. Bigyan mo mahabang buhay ang iyong mga anak. Ano man ang problema nila sa kanilang mga asawa, sa mga anak, ikaw po umihipo ng puso ng tao. Isang araw, makikilala ka nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. We thank you, we bless you, because you are the one who love us so much. To God be the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen.